inshallah. So ilagay ninyo dito para maka-record kayo. May mga cellphone dyan, gusto ninyo mag-record inshallah. So mag-record na kayo pagkakataon na natin. Kasi ang ulaman natin andito mismo sa area natin. Itong ulaman natin na ito, so hinahanap ito ng lahat kahit saan-saan. So nung panahon na tayo nag-seminar kami ni Alim Shuaib dito, so nung wala na si Alim Shuaib, masakit sa puso namin, pero alhamdulillah, andito pumalit si Sheikh Kadiraw, insyaAllah, na kung saan tumayo sa katayuan ni Alim Shuaib. Nung mga panahon na yun, insyaAllah. So alhamdulillah, ang laking pasasalamat natin, kaya nga, hinihikayan namin talaga ang lahat na insyaAllah na andito. Pero insyaAllah, kung ilan lang ang ibigay sa atin ng Allah, kasi alam natin dito ngayon, medyo makuha-kuha yung panahon natin, lalo na sa pandemic na ito, Sheikh. Allah, so ibigay ko sa ulama natin, insyaAllah, pagkakapagkat Barakallahu fiik. Bago tayo magsimula, hilingin ko sa mga lalaki, forward kayo dito banda. Ang pinakamainam na saf ng kalalakihan sa unahan, pinakamainam na saf sa kababaihan sa likod ng lalaki. Khairu sufufir rijal fil amam. O fi saffil awwal, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, o khairu sufufin nisa khalfar rijal. Naam. Meron ding makan mukhassas sa mga babae doon sa likod. So yun ang rules ng kaum. Doon ang mga kababayan sa likod dito sa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين Laka ya Rabbal Alamin. Amma ba'd, fasalamullahi alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuh. Mga kapatid, pinapasalamatan natin si Allah Ta'ala sa pagkakataong ito sa ika-14 na araw na ito ng Rajab. Sa lugar na ito ng mga kapatid natin ditong magkakahalo na, nandyan na ang bagong Muslim, nandyan na ang dati ng Muslim. Alhamdulillah sa mga pangyayari na ito. Dalangin ko kay Allah Ta'ala na taufikan niya tayo sa kanyang kagustuhan, taufikan niya tayo sa kanyang biyaya, at dagdagan pa tayo ng lakas at kasigasigan na mapagsilbihan siya at tunay na siya innahu wal waliyu dhalika wal qadiru alayh. Mga kapatid sa Islam, hindi may kakaila sa atin na alhamdulillah gaya ng sinabi ng kapatid natin kanina, si Ustad Anwar, na marami ang mga nagmumuslim at makikita natin ang pinaka malakas na relihiyon na mas marami ang yumayakap nito simula ng da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sobrang dami ng mga nagmumuslim. At yun ang pangako ng ni Allah Ta'ala sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang sinabi, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating na sa iyo ang mga tao, dumating na sila sa Islam, dumating na ang tulong ni Allah Ta'ala at ang tagumpay ng Islam, ibig sabihin ng Fathu Makkah, makikita mo ang mga tao na sila ay papasok sa Islam na napakarami. Napakarami ang pagpasok nila, hindi pa isa-isa. Maramihan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
ikaw ay pumuri kay Allah Ta'ala, tumingin ng kapatawaran, innahu kana tawwaba. Tunay na siyang tumatanggap ng tauba. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nung panahon ng kanyang pagka-khalifa, tinanong niya ang mga ulama sa kanyang panahon. Sabi niya, man yufassir li hadhihi al-aya. Sino, sabi niya, makakapagbigay ng tafsir ng aya na ito para sa akin? Sumagot ang mga ulama, idza jaa nasrullahi wal fath, ay Muhammad, kapag dumating na ang tagumpay, dumami ang pumasok sa Islam, afwaja, ay faujan, marami silang pumapasok, by batch sila pumapasok sa Islam, ikaw ay pumuri na kay Allah at mag-istighfar. Hanggang dun lang yung tafsir nila. Tinanong ni Umar ibn al-Khattab si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, na sa time na yon ay 17 taon gulang. Sabi niya, famada anta taqul ya ibn ammi Rasulillah, anong masasabi mo, ikaw na anak ng uncle ng Nabi, anak ni Abbas, si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sabi niya, idza jaa nasrullahi wal fath, ay idan tasarta, ya Muhammad, kapag dumating ang tagumpay sa iyo at nagtagumpay ka at nakuha mo, nabawi mo na sa mga musyrikin ang Makkah. Wara'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja. At makita mo ang mga tao na pumapasok sa agama Islam, afwaja. Ibig sabihin noon, bulto-bulto silang dumarating sa Islam. Nag-Muslim, yumakap. Si Abu Sufyan, nag-Muslim. Lahat ng mga Quraysh, si Hind bint Utbah na kanyang asawa, na dating kumakalaban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silang lahat nag-Muslim sa time na yon. Kapag dumating na yon, yun na ang hudyat, ya Muhammad, na mamamatay ka na o darating na ang kamatayan mo. Yun ang tafsir ni Abdullah ibn Abbas. Ay jaa ajaluk o karuba ajaluk, ya Muhammad, fastaghfir, kaya ikaw ay mag-istighfar. Kaya simula sa time na yon, binanggit ni Abdullah ibn Abbas at si Aisha radiyallahu anha ang nagulat na kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, subhanakallahi wa bihamdik, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdik, subhanallahi al-azim. Yan ang dhikr na parating dhikr na inuulit ng Nabi. Nung bumaba ang aya na yon, narinig ni Aisha radiyallahu anha na ang dhikr ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-iba. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nung narinig yun ni Aisha, sabi niya, malaka ya Rasulullah tughayyir. Ya Rasulullah, bakit, sabi niya, nag-iba yung iyong dhikr? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, binasa niya ang aya na yun na dumating, at nalaman nila na iyak si Aisha at ang iba pang mga sahaba, nalaman nila na hudyat na yun na malapit na ang kamatayan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pagtafsir na yun ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, napansin ni Umar ibn al-Khattab na tunay nga na tinugunan ni Allah Ta'ala ang dua, umipekto at tumalab ang dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas nung siya'y pinanganak. Nagdua ang Rasulullah sa kanyang ulo at sinabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, gawin mo siyang maalam sa relihiyon. Ya Allah, gawin mo siyang mapiyay kasabot din sa agama Islam. Maganda ang kanyang pag-unawa sa tafsir, sa agama Islam at sa fiqh. Kaya tinawag si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma simula sa panahon na yon na tinatawag siyang Habrul Ummah, o yung tinatawag na tinta ng reliyong Islam. Na kung hindi kay Abdullah ibn Abbas, wala tayong tafsir. Si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Dahil dito, mga kapatid sa Islam, hindi nakakapagtaka ang pagdami ng yumayakap sa Islam. Natutuwa tayo tuwing mayroong mga pumapasok sa Islam, pero dapat natin pakaisipin na hindi doon nagtatapos ang lahat. Alhamdulillah, maraming nagmumuslim, pero kukunti lang ang tunay na naninindigan sa tamang Islam. Iyadan billah. Marami ang nagmumuslim, pero lumalabas sila sa Islam sa napakaraming kadahilanan. Nakakagawa sila ng mga bagay na nasalungat sa aral ng Islam,
na akala nila Muslim pa rin sila. Nakakagawa sila ng nawakidul Islam. Nakakagawa sila ng kontra sa agama Islam na nakalabas na pala sila ninaramdaman. Kahit magsala pa sila ng ilang beses, nag-hajj pa ng ilang beses. Pero dahil sa nabangga nila ang mga tinatawag na patakaran at surut ng pagka-Muslim, makikita mong nagsisilabasan sila ng paglabas nila sa Islam na kagaya ng bilis ng paglabas ng palaso o ng pana mula sa kanyang gamit na pangpana. Ganon kabilis ang paglabas nila sa Islam. Yakhrujuna min ad-din kama takhruju as-sihamu min ar-ramiyah. Ang paglabas nila sa din ay kagaya ng bilis ng kidlat o bilis ng paglabas ng tinatawag na pana mula sa kanyang kinalalagyan. Okay na basta may sound na. Kaya makikita ninyo, mahanap ninyo ang mga nag-aangkin na mga Muslimun sa panahon na ito, nakakalungkot na marami ang nagmumuslim, nagsasyahada, pero kukunti ang tunay na yumayakap o nagpa-practice ng agama Islam. Bakit natin ito binanggit, mga kapatid? Dahil karamihan sa mga Muslimun ay iniiwan nila ang Islam kapag ka natatamaan ang kanilang hawa. Pag natatamaan ang kanilang opinyon, iiwanan nila ang reliyong Islam. Iwanan nila ang agama Islam. Hindi na yakapin. Kung ano lang, punga na dyan. Kung ano lang ang magmuwafik sa hawa nila, sa kagustuhan nila, yun ang Islam para sa kanila. Pero pag hindi ito magmuwafik sa kagustuhan nila, iwanan nila. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga ahlul kitab, atakfuruna bi ba'dil kitab wa tu'minuna bi ba'd. Kumbaga, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Maniniwala ba kayo sa ilan sa aklat na kasulat na utos dyan at ang iba ay ipagpapaliban ninyo o i-reject ninyo? Yan, mga kapatid sa Islam, ang kailanman hindi maaaring ihalo natin sa katotohanan. Ang hak at ang batil, ang totoo at hindi, kailanman hindi maaaring maghalo. Maligaya tayo, marami nagmumuslim, alhamdulillah. Marami pa dyan nire-report parati sa mga Arabo, parahingan ng funding, nagmuslim, milyon, hanggatos, 1,000, alhamdulillah. Pero naituro ba sa kanila ang tamang pagka-Muslim? Ang Muslim ba o pagka-Muslim lang? Ang matawag ka na Haji, ang matawag ka na si Abdullah, si Abdurrahman, si Fatima, hanggang dun lang ba ang pagka-Muslim? Ang pagka-Muslim ba hanggang sa hijab at balbas lang? Hanggang sa sambayang lang ang pagka-Muslim? Hindi doon. Bagkos yan ang resulta ng pagka-Muslim. Ang pagka-Muslim magsisimula sa tamang akida. Pagtanungin mo ang Muslim, ano ba ang kitab mo, alam mo ba? Alam ba ang iyong ang sinusunod? Sino bang propeta mo, alam mo ba? O baka opinion mo ang sinusunod mo? Sa ngayon na panahon, napakahirap pagpakatunay na Muslim sa totoo lang. Maraming mga Muslim nakahijab, nakasimag, nakaganito. Pero ang bansa nila nagko-concert ni Justin Bieber. Nagba-Valentine's Day. Nagna-National Day. Muslim. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Pero sinunod ba ang patakaran ng Islam sa pangloob at panglabas? Sambahayang na lang natira. Nakita mo may mga masjid. Masya Allah. Pero hanggang khutba na lang ang Islam. Hanggang sa 4 na kuwan lang. Hindi makautos ng mabuti, hindi makabawal ng masama. Ito ang nangyayari sa atin sa ngayon na panahon. Andito tayo sa mga panahon ng pagsubok. Andito tayo sa panahon ng fitan. Na anong dapat natin gawin? Pakinggan natin si Bilal ibn Sa'ad. Si Bilal ibn Sa'ad, al-Mukanna bi Abi Zur'a, taga Damascus,
na ang tawag sa kanya nung buhay si Hasanul Basri, rahimahullah, idha kana hunaka Hasanul Basri fil Basra o fil Iraq, kung mayroong Hasanul Basri sa Iraq, fa'indana aidan Bilal ibn Sa'ad fi Dimashq. Meron din tayong Bilal ibn Sa'ad sa Dimashq, sa Damascus. Sabi niya, thalathun la yuqbalu ma'ahunna amal. Tatlong bagay, sabi niya, na hindi matatanggap ang anumang gawain pag nandito itong tatlong ito. Ano daw ang tatlong ito? Pakinggan yung mabuti. Mga dati ng Muslim, matagal na sa Islam at bago pa lang sa Islam. Dahil kailangan pangilagan ng tatlong ito para hindi maulog sa wala ang hajj mo, ang mga sadaka mo, mahulog sa wala ang da'wa mo, ang pagbabasa mo ng Quran, pagtuturo. Sabi ni Bilal ibn Sa'ad rahimahullah, ash-shirk wal kufur wal ra'i. Tatlo sabi niya, ang shirk, kasakuto sa Allah Ta'ala, kakupur sa Allah Ta'ala, ago opinion, ra'i. Aho. Sabi ng mga tao, kilalaho, wa man ra'i, ya Bilal ibn Sa'ad, ya Bilal ibn Sa'ad, ya Aba Zur'a. Anong ibig sabihin ng ra'i dito, opinion na sinasabi mo? Sabi niya, an tatruka kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ra'yika. Ang iwanan mo ang kitab at ang sunnah nang dahil sa opinion mo. Inunta na kahit pa sabihin natin na konsiderado ng Islam ang opinion ng mga ulama. Hadith na naiulat naman mula kay Al-Harith ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu na mula naman ito sa mga ashab o kasama ni Mu'adh ibn Jabal doon sa Sham na sinabi nila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adh ibn Jabal ila Yaman, nung sinabi nung gusto na ng propeta sallallahu alaihi wasallam ipadala si Mu'adh ibn Jabal sa Yaman, qala lahu, sabi niya, bima taqdi an-nas o idha urida alayka qada'un bima taqdi an-nas. Kapag mayroong isang kaso ipininisinta sa iyo, ya Mu'adh ibn Jabal, sahabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doon sa mga taga-Yemen, ano o papaano mo uhusgahan o hatulan ng mga tao? Qala radiyallahu anhu, sumagot si Mu'adh ibn Jabal, sabi niya, bi kitabillah. Sabi ng propeta, fa illam tajid, sabi niya, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, kung hindi ka makahanap mula sa kitab at sa sunnah ng dalil, sabi ni Mu'adh ibn Jabal, sabi niya, ajtahidu ra'i wala alu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, faqala alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulallah. Wal hadithu da'afahu al-Albani wa sahahahu Ibn Abdul Barr wa Ibn al-Qayyim. Ang hadith na ito, dinaif ni Sheikh al-Albani, pero sinahi ni Ibn Abdul Barr na nauna sa kanya at ni Ibn al-Qayyim. Manadalik, malapit sa hasan ang hadith na ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ka makahanap mula sa kitab at sa sunnah, sa papaanong paraan mo hahatulan ng mga bagay-bagay? Sumagot si Mu'adh ibn Jabal, ajtahidu ra'i. Ako'y mag-ijtihad sa aking opinyon. Wala alu. Pero hindi ako magmamalabis na makabangga ito sa kitab at sa sunnah. Wala alu, sabi niya. So, ang ginawa ng Nabi, hinawakan yung kanyang dibdib at sinabi, alhamdulillah, papuri kay Allah Ta'ala na nagbigay ng tawfiq sa mensahero ng mensahero ni Allah. Sa kagustuhan o sa ikakalugod o ikakabuti, ikakalugod ng ikakapanatag ng puso ng sugo ni Allah. So kung iisipin natin, ano bang
tinutukoy dito na rai ni Bilal ibn Sa'ad. Kasi sa panahon ngayon, napakaraming opinyon. Bukod pa sa opinyon ng mga Aimmatul Arba, napakarami ng opinyon. Meron nang magsasabi na hindi ako Muslim, hindi kami Shia, hindi kami Sunni, kami ay mga Muslim. May ganun. May ganun. Lalo na sa mga kapatid nating bagong yakap sa Islam, hindi tayo masusolve kung magsasabi kang ikaw ay si Salafi, ikaw ay si Ash'ari, ikaw ay si Sufi, kailangan Muslim tayo. Dahil sinabi ni Allah sa Quran, وَسَمَّاكُمْ huwalladhi sammakum muslimina min qablu wa hada. At siya ang nagtawag sa inyo, si Allah Ta'ala ang tumawag sa inyo na Muslim, bago pa ito. Ibig sabihin, Ustad, sapat na Muslim ako. Hindi ako Shia, hindi ako Sunni, ako ay Muslim. Hindi ba? Tumatakbo siyang senator ngayon. Sinabi niya yan noon. Sinabi niya ng kapatid natin yon, balik Islam yon. Si Abdulaziz Padilla, sinabi niya, hindi kami Muslim, hindi kami Shia, hindi kami Sunni, mga Muslim kami. Sapat na ba yun, Brother Jasper, na sabihin na ako ay Muslim? Sapat na ba yun? Pagtanungin ka halimbawa sa da'wa ng hindi Muslim, ano ba yung mga Shia? Ano ba yung naririnig namin, Kawarij? Ano ba yung naririnig na? Paano mo ipapaliwanag? Sasabihin mo ba sa kanila, pare-parehas lang kami Muslim, nagsusujud din kami sa Allah? Ganun ba ang tamang paraan ng pag-explain sa kanila? O hindi ba dapat ay sabihin mo ang katotohanan sa kanila, gustuhin man nila o hindi nila yakapin ang Islam? Wala, hindi sa'yo yun. Yan ay mula kay Allah. Ang tawfik magmumula kay Allah Ta'ala. Paano mo ipapaliwanag? O sasabihin mo ba hindi kami Sunni, hindi kami Shia, kami ay mga Muslim? Totoo yun sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang tasnif ng mga tao pagkakaiba, si Muslim, si Kafir, si Munafik. Yun lang. Kaya kailangan na sabihin mong ako'y si Muslim. Pero kalaunan nang dumating ang panahon na dumami at dumami ang mga sektang nag-aangkin na sila ay sa Islam, lumabas ang mga Shia, ang mga Khawarij, Mu'tazila, lumabas ang mga Jubaiya, lumabas ang Qadariya, at iba pa. Hanggang sa panahon natin ngayon, sapat ba na sabihin mong ako ay si Muslim? Hindi sapat. Kailangan na ibukod tangi mo ang sarili mo sa mga akaid o mga akida na ito. So ano ang pinaka summary o pinakabuod o pinakamaiksi na paliwanag sa anong manhaj ka sumusunod, anong tarika? Ako ito sumusunod sa tarika ng mga salafus salih. Ako ay salafi. Ako ay sunni. Ako ay athari. Ako ay ahlul hadith. Yun ang sagot sa kanila. Para maiba ka. Hindi para purihin ang sarili mo na ikaw mas malapit ka. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, para mamukod-tangi ka na hindi ka sumasama sa mga pilosopo. Pagdating sa kitab, ang manhaj mo, tafsir ng ating mga sahaba. Tafsir ng mga tabi'in. Tafsir. Pagdating sa pananaw sa bid'ah, ito ang pananaw na, ito ang sinabi ni Allah, ito ang sinabi ng Rasulullah, ito ang sinabi ng mga sahaba. Subhanallah, dahil sa opinyon na ito mga kapatid sa Islam, na napakalayo sa kitab at sa sunnah, dumami ang mga sekta. Natutuwa tayo maraming nagmumuslim, pero ang delikado kung ang mayakap nila ay ang maling akida. Ilan sa mga nagbabalik Islam, ayaw mag-aral. Dahil ang pag-aaralan nila, marunong na sila sa translation, sa English. Kaya magsarili na lang, magsikap, hanggang magpatwa na ng sarili niya. Kahit patumama ang fatwa mo, dahil hindi ka muahal sa fatwa, mali ka pa rin. Mali. Kaysa sa ikaw ay ganun ang ginawa mo, bakit hindi ka nag-aral sa mga ulama, sa mga ahlul ilm? Merong ibang mga kapatid natin, pag yumayakap sa Islam, sa sarili lang nilang pagsisikap, nakakapagfatwa ng hindi tama. Sasabihin na ang music ay halal. Wala daw matibay na dalil na haram ang music.
magsasabi na ang bakla pwede rin sa paraiso. Halimbawa, delikado o mapanganib ito. Bakit natin ito kinakalkal itong mga ganitong topiko? Dahil iniingatan natin na hindi tayo mahulog sa tatlong yun na hindi matatanggap ang ating mga gawa. Magsikap ka na't lahat, hindi pala matanggap ang gawa mo. May mga Muslim, nagsishirk pa rin sila hanggang awwalu naqidin min nawaqidil Islam. Kauna-unahang makakasira sa pagka-Muslim ang shirk. Shirk. Mga Muslim, nagba-Valentine's Day. Alam nyo ba na ang pista na yan ay ginagawa ng mga Kristiyano nang dahil pag-alala sa kamatayan ni Valentino na pinaglaban ng pag-ibig at ang zina? Alam nyo ba yan? Tapos, magkiki-ispi tayo kung hindi tayo mag-greet ng mahal natin sa buhay ng Happy Valentine's Day o hindi mabigyan ng bulaklak. Yan na bang sukatan ng pag-ibig, ang pagkuha ng bulaklak? Dahil kung yan, itun ka na tumira sa flower shop. Yan pala ang sukatan na lang ng pag-ibig, yung bulaklak. Hindi natin sinasabing wag magbigay ng bulaklak sa asawa mo, sa husband, hindi ganun. Pero kung yun lang ang ano ng pag-ibig, walang kwenta. Kasi malalanta din yan. Ang tunay na pagmamahal ng asawa at ng anak, ang pagmamahal lillah. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Man abghada fillah, wa wala fillah, wa ahabba fillah, wa ada fillah, faqad istakmal al-iman. Sa riwayat ni Imam Tirmidhi. Sino man sabi niyang magalit, mapuot para kay Allah, magmahal para kay Allah, kumampi para kay Allah, kumaibigan ng tao para kay Allah, kumalaban ng tao para kay Allah, tunay na nakumpleto niya ang pananampalataya niya. Hada min kamalil iman. Yan ang kabuuan o kaganapan ng pananampalataya. Na ang pagmamahal mo, ang takot mo at pag-asa mo, lillahi tabaraka wa ta'ala. Bakit si Ibrahim alayhis salam, tatay niya mismo gumagawa ng ribulto, si Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ya abati, at-tattakhidu asnaman aliha, inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin. O aking tatay, idh qala Ibrahimu li abihi Azar, sinabi niya sa kanyang tatay, umahal kong tatay, sabi niya, ito bang mga Diyos-Diyosan, anito na ito na ginagawa mo, na sinasamba bukod kay Allah, gagawin mo ba itong mga Diyos? Tunay, sabi niya, na nakikita kita na nasa kaligawan at ang iyong mga sumusunod sa iyo. From that time na sinabi ni Ibrahim alayhis salam yun doon nagsimula ang alwala wal bara. Doon nagsimula ang pagputol ng koneksyon niya sa tatay niya, sa shirk na ginagawa ng tatay niya. Na hanggang ngayon may mga Muslim pa rin. Matagal na siya sa Islam. Hindi niya pa tatay, hindi niya kaibigan niya. Naghihiya siya na sabihin sa kanila na hindi man ako dapat umattend dyan sa Christmas party na yan kasi sa amin bawal yan, shirk yan. Hindi man lang makapag-excuse ng ganun. Hindi, sasama talaga. Pakisama man yun. Di kay para dili lang yun tamakuan sa atong mga higala ba kay basig matanggal tani sa ito ang maputbulon niya ta sa ito ang trabaho. Di rin lang. Musuot pa og ka ng Santa Claus nga kuan. Waman tayo mahimuhan ni sir. Maumang gining panginabuhi sir. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi mo paninindigan yun. Ibrahim alayhis salam, tatay niya mismo. Hanggang nagdua si Ibrahim alayhis salam na wag siyang ipahiya sa yawm al-qiyamah. La tuhinni yawm ad-din. Ya Allah, wag mo akong ipahiya sa yawm al-qiyamah. At ipinakita ni Allah Ta'ala ang kanyang tatay sa kanya. Sa itsura ng isang aso, jackal. Yung nakita ni Ibrahim yun, nasipa ni Ibrahim alayhis salam. Hindi niya alam tatay niya na pala yun. Napunta sa impyerno ng apoy. Masakit, masaklap na katotohanan. Pero sa simula na sabihin mo ang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ibig sabihin nun, bari, malaya ka sa anumang sinasamba at anumang sinusunod bukod kay Allah at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naintindihan natin, la ma'buda bihaqqin illallah, alhamdulillah. Pero dun sa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maraming nakakabangga na mga Muslim. Ibig sabihin ng ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sabi ng ating mga ulama, ashhadu anna la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Walang dapat na sundin liban sa tarika ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na hindi importante ang opinyon ng ibang tao. Hindi importante ang opinyon ni Sheikh, ni Fulan, ni Allan, ang magiging, ang kaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kaul, ang sinasabi ng hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, at ito'y nasa sahih, sa musnad ni Imam Ahmad. Sinabi niya, yushaku an tanzila alaykum hijaratun minas sama. Kinatatakot ko o nalalapit na sabi niya ng umulan ng bato mula sa kalangitan sa inyo. Aqulu, sabi niya, qala Allah wa qala ar-Rasul, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas, kinatatakot o pinangangambahan, sabi niya, na mag-umulan ng mga bato sa kalangitan sa inyo. Sinasabi ko, sabi niya, qala Allah, sinabi ni Allah at sinabi ng propeta, pero ini-insist nyo, qala Abu Bakar wa qala Umar. Sinabi ni Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, sa paliwanag ng hadith. Sabi niya, sinabi ni Urwa, radiyallahu anhu, kana Abu Bakar wa Umar a'lamun nas bi kitabillah wa bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inunta, sabi niya, na yun ang pinakamarunong sa umma na ito sa kitab ni Allah at sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin la yuqalladu ahad, pero hindi maaring gayahin ang sinuman na bumabangga o may kapakalumpak kung babangga ang kanilang sinabi sa sinabi ng kitab ni Allah at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit pa si Abu Bakar at si Umar. Kahit pa opinion nilang dalawa. Nasabihin na natin na kailanman, sabi nga na si Kuthaymin sa paliwanag niya, hindi ito, kailanman, sabi niya, walang nalabag si Umar at si Abu Bakar sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero kahit pa ang opinion nila na hindi na nila lalabag ang sinabi ni Allah at sinabi ng propeta, hindi pa rin pwedeng kunin ang kanilang opinion kaysa sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Na paano pa kaya tayo? Paano pa kaya ang gawa-gawa ng tao? Paano pa kaya ang mga magsabi na huwag tayong kumuha ng ilmu kung hindi graduate ng Madina? Huwag nating kunin kumika, di tano pakikinagantigin umika, datigin nakapangagi sa liw na ingod. Kung hindi nakapag-aral dun sa labas ng bansa ng Pilipinas, huwag nating pakinggan kahit pasabihin niya, kala Allah wa kala Rasul. Paano pa? Kung yun ang pakikinggan natin. Paano pa kung yun ang pakikinggan natin magsasabi na, okay na sa akin ang mga nabasa ko na ito. Hindi na ako makinig. Paano pa ang mga magsabi na we can participate with the Christmas party, we cannot join them. Paano pa? Pakinggan ba natin yun? Kaysa sinabi ni Allah Ta'ala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mas pakinggan ba natin yun? Mas pakinggan ba natin ang magsabi na itong batas o konstitusyon ng Pilipinas na ito ay mas mainam o mas maigi na sundin natin at panatilihin kaysa sa sinabi ng kitab at ng sunnah? Mas dapat ba nating pakinggan ang mga magsasabi na para hindi masaktan ang ating mga kababayan na mga hindi Muslim, huwag nating ikuan ang alwala wal bara na yan. Samantala sinabi ni Allah, walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hindi magiging masaya sa iyo, matutuwa sa iyo ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano hanggat hindi ka sumunod sa kanilang relihiyon. Mas papaboran ba natin ang sinabi ng tao, sinabi ni Allah at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa panahon natin na ito, na halos hindi na magkandamayaw tayo sa kung paano natin maaninag ang totoo sa hindi. Ano ba ang dapat na gawin natin? Yun ang sinabi ni Bilal ibn Sa'ad. Ang mga mag-iiwan sa kitab ni Allah at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sa opinion ng tao. Brother Jasper, yan ang nangyari sa tao ngayon. Alhamdulillah, marami ang ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha. Kahit saan, makapunta ka. Pero yung kanilang paninindigan sa pagka-Muslim, ginawa ba nila? Ang nagturo o nagdawa sa kanila, nagfollow up ba? Baka hanggang dun lang sa picture. Tapos report. Yun na yun? Yun na ba ang sukatan natin? Sa pag-Muslim ng tao? Hindi.
turuan mo siya, ano ba yung makabatal sa pagka-Muslim makasira? Gaya ng nagtuturo tayo ng sala. Ano bang makasira sa pagwudu ng tao? Pag nagwudu siya, halimbawa makasiar siya, makaihi siya, may lumabas na kwan sa kanya, ano bang mangyari sa kanya? Ganyan din. Pag mag-Muslim, ituro mo kaagad, ito ang makasira. Mag-ingat ka na masira ang pagka-Muslim mo. Pinasok mo ng Islam ngayon, itong makakasira. Ito ang mga surut, kondisyon ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yung sinambit mo, ito mga kondisyon niya. Para mapagtibay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Mu'adh ibn Jabal, nung kanyang sinabi, ajtahid bira'i wala alu. Kung hindi ako makakita mula sa kitab ni Allah at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-ijtihad ako tigin sa ra'i ko. Ibig sabihin ng ra'i na yung ra'yun mu'tabar fi syar'. Hindi opinyon ng kahit sino man, opinyon ng mujtahid. Opinyon ng nasa ijtihad na kapag wala na hindi na klaro, specific sa dalil o sa kung pupunta siya sa qiyas, pupunta siya sa ijma', pupunta siya sa syar'un man qablana o sa qawlu sahabi, pupunta siya doon. Ibig sabihin, alim siya. Hindi yung kahit sino. Mag-ijtihad ng sarili o kahit paalim siya na wala siyang ahliya sa ijtihad o hindi siya makapag-ijtihad, wala siyang qualification doon na mag-ijtihad. Subhanallah, ito yung delikado na maghukom ka na wala sa kitab, wala sa sunnah o magsalita ka ng gawa-gawang salita, ikaka-impyerno mo. Tandaan niyo yung hadith na ito, hadith na muttafaqun alayh. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-qudatu thalatha. Taluti man tigini kadi. Ibig sabihin ng alim ay nasa tatlo na kategorya. Memorize niyo ito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun, sabi niya, alim al-haq, thumma qadha bihi, fahuwa fil jannah. Thumma qadha bihi, fahuwa fil jannah. Alim, sabi niya na, o tao, sabi niya na, alam niya ang katotohanan, alim al-haq. Qadhi, na alam niya ang totoo, at yun ang pinanghukom niya, pinanghatol niya, makapasok siya ng paraiso. Thumma rajulun, warajulun, sabi niya, at isang pangalawa, sabi niya, isang tao, sabi niya, alim al-haq, alam niya ang totoo, walam yaqdhi bihi, pero hindi niya pinanghatol. Alam niya, dakhalan nar, makapasok siya ng impyerno. Warajulun, at meron namang isang tao ulit, alim, lam ya'rif al-haq, faqadha bainan nasi bil jahl. Nagkada siya, nang hatol siya sa tao sa pamamagitan ng kaignorantehan niya, based sa ignorance niya. Dakhalan nar, makaka-impyerno siya. Ibig sabihin sa tatlo na yun, isa lang ang makaligtas. Isa lang. Yan ang problema sa panahon na yun. Alhamdulillah, maraming nagpapakilala, si ustad, si sheikh, si alim, si mufti, si kwat. Meron pang mufti na nagsabi, you can greet people with happy holidays. Mapakaitigin na bag-greet ka sa happy holidays. Tupang ba sa mga balik Islam? Ang mga kapatid nating balik Islam, tan-awa ragod, nag-ingon, bitaw siling bitaw ko sa imo, nga pwede lagi na mag-greet ka ng happy holidays. Hindi man gid na direct nga Merry Christmas kag Happy New Year. So pwede gyapon happy holidays ka, kay titinuod man, pati ka sa akon, kana holiday man gid na. So ga-holiday siya, so sa imo gid na gawis ka gid ng maayo sa iya. So happy holidays. Sino man gistorya na? Si Mufti Mink. A'udhu billah minad-dhalali ba'dal huda. Ito klaro, hindi ito gawa-gawa kasi sinabi niya ito. 2018. Hanggang sa nag-discuss kami sa messenger, kaming dalawa. Tumawag siya, nag-message siya, lahat-lahat. Sabi ko sa niya, taraja ang kaulik, magtaradyo ka sa sinabi mo. Sabi niya, yas'ub alayya na taraja. Hindi na ako makataradyo. Hindi ko lang na-save yung pag-uusap tabi, pero yun ang nangyari. Sinabi niya yun. Sabi ko, sayang ang pag-aral mo sa Madina, Sheikh. Sayang yung pag-title mo na ganyan, tapos hindi mo pala mabawi yung totoo. Yung sinabi mong mali.
Mahirap bawiin dahil sa medyo mataas ka na. Subhanallah. Samantala, may mas mga matataas pa sa kanya o sa akin na hindi nahihiya na magtaradyo sa mali. Ganyan talaga. Pag nagkamali ka, aminin mo, mali ko yun. I-public mo kung na-public mo. Isikreto mo kung na-sikreto mo. Magtawba ka sa Allah Ta'ala habang buhay ka. Ang delikado doon, wala tayong problema sa personal na mali mo. Personal na kasalanan mo, personal mo yan. At tupagin kaya ang delikado kung makaligaw ka pa ng iba. Dahil sa mali na ipta, na tayo naman wala tayong kaalaman. Dahil sa kulang din tayo mag-aral na idol-idol. Kahit sinong idol, basta gwapo. Basta hamis ug kutis, hamis ug naong, gwapo, puriner, taas bangas, makita na nga nasa limelight, pag-ana pa lang sa spotlight, gwapo kayo, mo na akong sundod. Inna hadha din, sabi ni Muhammad ibn Sirin, inna hadha al-ilm din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nya ba't ginailmuhan niya? Ito na agama, ito na kaalamang ito, pag-aaral na ito sa Islam, din, agama ito. Fanduru, tignan ninyo kung kanino kayo kumukuha ng agama. Baka mamaya supi yan. Dinadala kayo sa pagkasupi niya. Naksabandi, diyubandi kayo. Importante malaman ng background. Saan ba nag-aral? Sino ang mga ulama na napag-aralan niya? Sino ang sheikh niya? Baka mamaya napakagaling magsalita ng English. Napakagaling magkuha ng Arabic. Yung pala, walang pinapaniwala ang Diyos. Mga ganun. Gamitin lang nila ang Islam bilang banner para sumikat sila. Nakaganito rin ang suot. Kumpiyansa kayo. Nakaganito rin ang suot. Nakasimag, mislah. Pero sa mga pagpalabas nila, ganyan. Akala nyo ba hindi tatatak yun sa isipan ng tao? Sasabihin nila, sa December 26, basta't makagawas na ka, makaalis ka na sa December 25, pwede na yun na makipagkain-kain ka sa mga kapatid, mag-reunion. Tinanong ako niya ng isang kapatid na taga Davao Oriental. Maagang-maaga, Ustad, narinig ko yung paliwanag mo, nag-refute mo yung kuha ng ipta ng isang mufti na yun. Pero paano man ni Ustad? Ito lang yung mga panahon na nagkakatipon kami magpamilya. Pangit naman masyado kung hindi ako mag-attend doon. La hawla wala quwwata illa billah. Ibig sabihin nun, hindi niya pa natikman ang tinatawag na tamis ng pananampalataya. Ang tamis ng pananampalataya, si Allah, ang Allah Ta'ala at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang nahihigit sa kahit anuman. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Thalathun, sabi niya, man kunna fihi wajada halawat al-iman. Tatlong bagay na ito, sabi niya, na kapag nandyan sa iyo, natagpuan mo na ang tamis ng iman. Ano yon? An yakuna Allah wa Rasul, an yakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Na ang Allah Ta'ala at ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay mas minamahal mo, mas susundin mo kaysa sa sinuman. Kaysa sinuman. Ibig sabihin, pag koreksyonan ka, tanggapin mo. Pag mali ka, tanggapin mo. Sabi ng propeta, sabi ni Ubaydillah al-Umburi, at Tamim al-Umburi, isa sa judge ng Iraq noon, nung nagkamali siya sa paghukom, paghatol sa mga tao, kinureksyonan siya ng kanyang estudyante. Binulungan siya, mali yung sinabi mo sa dalil na ganito, Ustad. Anong ginawa niya? Sakat. Tumahimik siya at sinabi niya, Arji, sabi niya, wa ana sagir. Ngayon, sabi niya, umaatras ako sa sinabi ko at ako, sabi niya, ay maliit. Ibig sabihin, maliit sa kaalaman. Lian, sabi niya, akuna, dhanaban lil haqqi o fil haqqi, ahabbu ilayya min an akuna, ra'san fil batil. Ang maging, sabi niya, buntot na lang ako, sabi niya, na tagasunod ng katotohanan, mas mainam kaysa maging ulo ako, sabi niya, sa kasinungalingan o kabaluktutan. Pag-amin niya sa sarili niyang mali, mahirap aminin ang mali, pero magaan sa puso kaysa sa ikaw ay manatili sa batil. Yan ang sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sinabi niya, sabi niya, at-tamassuku bil haqq khairun min at-tamadi fil batil.
ang tamassuku bil haq, ang ikaw ay humawak sa katotohanan, mas maigi yun, mas mainam kaysa sa manatili ka, malubog ka sa kasinungaling at kabaluktutan. Di ba ganun? Mga kayong mga dating hindi Muslim, mas gugustuhin nyo bang manatili doon sa batil? Nung kayo hindi Muslim, bakit kayo pumasok sa Islam? Kasi hindi nyo na kaya yung mga nasusuka na kayo sa kasinungalingan ng mga pastor at pari sa pananampalataya ninyo. Hindi ba ganun? Kaya nyo niyakap ang Islam, ang tauhid. Kasi nyo na kaya ang shirk at ang kufur na yon. Ngayon, nandito kayo sa Islam. Pag i-correct tayo sa katotohanan, i-correct tayo mula sa bid'a patungo sa sunnah, bakit hindi natin tanggapin? Bakit yung opinion ni Pulano ang gusto natin? Bakit yung kwan kasi mas sikat siya? Bakit yun ang sundin natin? Idan, dito natin matutunan na ang akida natin, ra'yu fulan. Ang ra'y ni fulan hindi dapat makawalang bisa sa sinabi ni Allah at sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Na, yun ang sinabi ni Bilal ibn Sa'ad, na sinabi niya, thalathun, la yuqbal ma'ahun na amal. Tatlo sabi niya na hindi matatanggap ang amal sa tatlong ito. Ash-shirk wal kufru wal ra'i. Qila lahu, wa man ra'yu ya Aba Zur'a? At ano sabi niya ang ra'i ya Abu Zur'a? Sabi niya, tatruka kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam li ra'ika. Dahil sa iyong ra'i. Kaya si Abu Hanifa, Thabit ibn Nu'man, rahimahullah ta'ala, at sinabing siya ay min sigar tabi'in. Sinabi niya, idha ja'ana kitabullah, fa'ala ar-ra'si wal-'ain. Idha ja'ana hadithu rasulillah, fa'ala ar-ra'si wal-'ain. Kung mayroong dalil na dinala sa atin, kung direksyonan ng opinion natin mula sa kitab, tanggap natin. Mula sa sunnah, tanggap natin. Wa idha ja'ana, sabi niya, fulan, birayihi, o ra'ya fulan, kung mayroon siyang dala na opinion ni Pulano, fahum rijal wa nahnu rijal. Tayo, sabi niya, ay mga tao na didepensa sa totoo at haharap sa kanila kung yung kanilang opinion ang kanilang sinusunod. Idan, mga kapatid sa Islam, ang gusto natin o punto de vista natin dito, ang akida ng Ahlus Sunnati wal Jamaah pagdating sa katotohanan, ang haq, ahakku, an yuttaba. Ang katotohanan, mas dapat nating sundin. Fawka kulli ra'yin o fawka kulli sahibi ra'yin. Kahit sa sino pang mga may-ari ng ra'i, kahit doktor, kahit sheikh, allama, kahit doon pa siya nag-aral sa kulyatul jannah, kulyatus sama, kahit siya nandun pa sa loob ng Kaaba nag-aral, kung ang opinion niya ay babangga sa qala Allah wa qala Rasul, itapon ang opinion ng tao na yun. Itapon. Kahit pa tinawag siyang si Maulana, si Maulahu, Maulaka, Maulay, itapon. I-reject. Bakit kailangan na i-reject? Dahil ang kitab ni Allah at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang dalawa na hindi na tayo kung panghawakan at hindi tayo maliligaw. Naam. Bakit ang shirk makakawalang bisa sa gawa? May nang mga nagsabi na ang masamang gawa, ang masamang ugali daw ang makakapagwalang bisa sa sambahayang mo, sa sadaka mo. Napakalaking kamalian ito. Hindi natin alam kung saan kinuha. Ang shirk at ang kufur ang makakaalis sa atin o makakawalang bisa sa gawa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mismo sinabihan, sugo na ni Allah yun, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ibig sabihin noon, ang pagitan ng nubuwa o yung kaibahan ng ikaw propeta ka, ang makabatal sa pagkapropeta mo na yan, ya Muhammad, kung mag-shirk ka. La in asyrakt, kung magsishirk ka, ya Muhammad, mawawalang bisa ang mga amal mo, ang mga gawa mo, paghihirap mo, jihad, da'wa, lahat, sambayang lahat. At mabilang ka sa mga talunan. Tiyak na mabibilang ka sa mga talunan. Paano ka mabibilang sa mga talunan? Kung magsishirk ka. Anong shirk yun? Shirkun akbar. Ang malaking uri ng shirk. Kung doon ka na magresulta, hihingi ka sa iba mula kay Allah Ta'ala. Sa pag-ibada mo kay Allah Ta'ala. Sabi ni Allah, innahu may yushrik billah, fakad harramallahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Tunay na sino man ang mag-shirk o yung tinatawag na magtambal kay Allah sa pagsamba sa Kanya, ibabawal ni Allah Ta'ala sa Kanyang paraiso. At ang Kanyang patutunguhan ay impyernong apoy. At wala nang sino mang kakampi ang mga zalimin. Bakit tinawag na zalimin o zalim ang nagsishirk kay Allah Ta'ala? Si Luqman, isa sa mga salihin, kanyang wasiya sa kanyang anak, sinabi niya, wa idh qala Luqmanu libnihi, ya bunay, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. O minamahal kong anak, huwag kang magtambal kay Allah sa pagsamba mo. Tunay na ang shirk, ang pinakakarumal-dumal na kasalanan sa lahat. Pinakamalaking dhulm. Samantalang alam mo na si Allah Ta'ala ang may likha sa iyo, nagbigay sa iyo ng pagkain, ng posisyon mo, ng kayamanan mo, kalakasan mo, kasiglaan mo, naglikha ng lahat-lahat. Pero hindi mo siya sasambahin na siya lang, tatambal ka sa kanya ng iba. Yan ang masaklap at yan ang challenge ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O sangkatauhan, sambahin ninyo si Allah Ta'ala na siyang may likha sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Pinapamukha sa atin ni Allah ang utang na loob. Ang imtinan na siyang may likha sa atin, nagbigay sa atin ng lahat ng ito, pero magtatambal tayo sa Kanya. Nang binasa ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, syukka dhalika ala sahaba, naging mabigat sa mga sahaba yun. Sabi nila, Ya Rasulallah, nang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, binasa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang binasa niya sa ayatan, sabi niya, illa man amana, o yung mga, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga hindi nagsishirk, yung mga hindi nagdudulm kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang kanyang puso mutmainnun bil iman. Ang kanyang puso panatag sa pananampalataya. Sumagot ang mga sahaba, Ya Rasulallah, fa'ayyuna lam yudlim nafsa. Sino ba, Ya Rasulallah, ang hindi niya nadaya ang kanyang sarili? Sinagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, binasa niya ang aya, walladhina amanu walam yulbisu imanahum bidhulm. Walam yulbisu imanahum bidhulm. Ulaika lahumul aman wa ulaika hum muhtadun. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Sabi ni Allah Ta'ala, walam yulbis imanahum bidhulm. Mga tao na hindi nila binihisan ang kanilang puso, ang kanilang pananampalataya ng dhulm. Sila yung mga ginabayan ni Allah Ta'ala at sila yung mga tunay na mga ginabayan. Yung mga matitibay sa din. Nagtanong ang mga sahaba, naging mabigat sa kanila, sabi nila, Ya Rasulallah, sino ba sa amin ang hindi nakakadhulm, nagkakasala sa kanyang sarili? Sabi ng Propeta, laysa kadhalik, hindi ganoon, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagko sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'u, sabi niya, hindi nyo ba narinig ang wasiya ni Luqman? Alam tasma'u wasiyata Luqman libnihi. Idh qala Luqmanu libnihi, ya bunayya la tushrik billah, inna dhulma la shirkun, inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. Nung sinabi ni Luqman sa kanyang anak, o aking anak, huwag kang magtambal kay Allah Ta'ala. Tunay, sabi niya, na ang shirk o pagtatambal ang pinakamalaking dhulm. Idan adlam dhulm. At hindi dapat na gawing easy-easy ng Muslim. Nakakapag-shirk ka. May mga umayakap sa Islam hanggang ngayon naniniwala sa swerte. Naniniwala sa lucky 9, sa lucky color is green, lucky number is 10. Hanggang ngayon naniniwala. Kapag mayroong buhay na mano, halimbawa sa tindahan, kinikis-kis. Hanggang ngayon, kinikis-kis sa tindahan, tapos pampaswerte, o hindi kaya, hinahampas.
para pampabuenas. Shirk. Nangyayari pa rin sa mga Muslimon. At sinasabi, wala, may mawala sa'yo mo kung mutuo ka. Manay, mawala. Anong mawala sa'yo? Ang iman mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka bi shay' wukila ilay. Man ta'allaka bi shay'in wukila ilay. Sino man sabi niya, ang siya ay makunik na doon. Humigpit yung connection mo sa bagay na yon. Ikaw ay iiwanan ni Allah sa bagay na yon. Yatrukuk Allah ila ma anta muallakun bi. Kung saan ka nakakonekta, doon ka. Anting-anting, paswerte-swerte. Kung doon ka nakakonekta, iiwanan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk. Mga kapatid sa Islam, hanggang ngayon, nandyan pa rin sa mga Muslimun. Mayroon pa rin tayong tinatapunan ng piso doon sa libutan, sa tabiran. Tuwing dadaan tayo para hindi tayo madisgrasya, kuhan pa rin ng piso. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Ang shirk na yan. At ang shirk, mga kapatid sa Islam, mayroon itong nakatago na uri ng shirk o shirk al-khafi. Itong nakakatakot. Ang akala natin, hindi ito shirk, pero shirk pala. Sa qadar ni Allah Ta'ala. Sa tuwing may mangyayari, hindi tayo makapagsabing qaddar Allah ma sya'a fa'ala. Andun pa rin tayo sa kung, bang sadya lang sintaw. So, bang sadya lang yan nagapin? Bang sadya rito ako? Kung nandun lang ako, hindi ito mangyari. Hindi mamatay si fulan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu law, fa inna law taftahu ayna syaitan. Huwag kayong magsabi ng law sa mga bagay na nangyari na hindi maganda, mabigat sa inyo. Dahil mag-u-open ito, magbubukas ng mata ni Satanas. Bagkus lagi ninyong sabihin, qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Sabihin ninyo, yun ay tinakda ni Allah at kung anong naisin ni Allah ay gagawin niya. Ma sya'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ano man ang gusto ni Allah Ta'ala mangyayari at ano man ang ayaw niyang mangyari ay hindi magaganap. Qaddarallah wa ma sya'a fa'ala. Marami sa atin ang ganun pa rin ang kanilang shirk. Ginagawa pa rin ang kasalanan ito, ang shirk. Kung yun lang ang nangyari, kung meron pang iba magsasabi, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makapag-aral. Laula fa'altu kada ma kunta kada. Kabilang sa isyrak ito. Kaya kailangan mga kapatid, na aralin natin ano yung makakasira sa pagka-Muslim natin, itong shirk number 1. Kung tumatak sa puso ng tao na ang batas ng tao ay siyang mas dapat na sundin kaysa batas ni Allah, shirk. Shirk billah, shirk fi ibadatillah. Sa pagsamba kay Allah. Akala natin ang ibada, ang pagsamba kay Allah Ta'ala, dun lang sa pagsamba natin, sa hindi. Sa batas mismo ni Allah Ta'ala, sa pagsunod. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sino man ang hindi nila ipanghatol ang batas ni Allah, sila'y kabilang sa mga kafirun. Kung hindi kufar, fasik. Kung hindi fasik, zalim. Itatak natin sa mga puso natin yan na ang kitab ni Allah Ta'ala ang ating susundin at ang sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakakalungkot isipin, mga Muslim sa ngayon na panahon, hindi ang paghatol ni Allah ang sinusunod, nagpapatayan Muslim sa Muslim, commander sa commander. Hindi ka na commander ka, commander. Bakit? Aabangan yung kanyang kapwa na Muslim, tatambangan, papatayin, walang pakialam kung kasamang mga anak o ang mga asawa, basta lang makuha niya yung kanyang posisyon. A'udhu billah. Yan ang kinatakot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhsha, sabi niya, an tafta alaykumud dunya fatunafisuna ma fiha. Fatunafisun lima fiha. Kinatatakot ko sa amin niya na mabukas sa inyo ang dunya at magpapatayan kayo dahil dito. Sabi ng propeta, la tarji'u ba'di kuffaran. Huwag kayong bumalik, sabi niya, sa pagkajahil, pagkaignorante ninyo. Pagkatapos ng aking kamatayan,
Yadribu ba'dukum unaka ba'd. Natatagbakin ninyo ang liig ng inyong kapwa na Muslim nang dahil lang sa inyong mga bagay, away na walang katuturan. Yan ang nangyari sa atin ng mga Muslim sa ngayon. Kahit saang lugar, di ka tiyo-tiyuan lang si Tosog. Hindi ko kunti na kantihin ka agad ang kapatid. Ang kapatid mo na yan, kapatid mo yan sa iman. Kapatid sa pananampalataya, kahit pagtipon pa ang isang damakmak na bububuting kafir, na mabubuting ugali, isang damakmak na kufar na napakabubuti ng ugali, ikumpara sa isang Muslim na napakasama ng ugali. Mas papaboran ni Allah ang Muslim na yun na masama ang ugali kasi nasa tawhid siya. Nasa tawhid siya. Anin mo yung kafir napakabait, nagbibigay ng charity, nagbibigay ng lahat-lahat, nasa kufur siya. Walladhina kafaru a'malahum kasarab. Baqiya. Sabi ni Allah Ta'ala, ang mga kufar, ang gawain nila, ang amal nila, ang paghirap nila sa araw ng paghukom, parang magiging mga alabok lang na nandun lang sa tanawin. Hindi nila maklaim. Akala nila yun ay tubig na, yun ay fountain na doon sa disyerto. Hindi pala. Mas scam sila. Samantala, ang mga mananampalataya, pangako ni Allah Ta'ala yan sa kanila. Meron mang mananampalataya, mu'min, na dadaan ng impyerno, pero aahunin ni Allah Ta'ala doon. Nandiyan yung sa hadith na napakahaba patungkol sa akhiru rajulin yadkhulul jannah, pinakahuling taong papasok ng paraiso. Kasi meron pa siyang iman, andun pa siya sa tawhid. Ang problema kung napakabait, napakabuti, pero wala sa tawhid. Anin mo yun. Kayong asawa mo na bungangira, pagtiisan mo yan, hanggat muslima pa siya. Magtiis ka. Muslima pa man. Sasabihin niyo, ikaw Jasper. Si Jasper, bala si Jasper. Kag si Jasper. Kasi napakabagets ng pangalan ni brother. Jasper, halimbawa lang. Si Jasper, kag si Jasper na playboy ka na Muslim ka, kaya playboy ka. Sample lang yun, bro. Kahit bungangain ka pa niya ng ilang kwan, hanggat nasa Islam pa, nagsasala pa yan. Alhamdulillah, mas mainam pa yan kaysa sa isang kafira na napakaganda, maganda, sobrang ganda, pero nandun siya sa kufur mamatay. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'ukum ila magfiratim sa kanyang magfira, sa kanyang awa. Ibig sabihin ng Muslim, kahit gaano pa kasama ng ugali, gawain niya, mas mainam pa yan sa hindi Muslim. Bi-alf, kahit napaka-thousand pa ng kanyang gawa. Yun ang akida, yun ang dapat nalagay sa ating mga puso at isipan. Ang kufur, ang pagkufur kay Allah Ta'ala, makakawalang bisa sa kahit anong gawa. Kahit nag-hajj ka pa, nag-jihad ka, lahat na ginawa mo, nagdakwa ka, nagsala ka, walang saysay. Dahil sa kufur. Ano yung kufur? Sabi ng mga ulama, al-ghita, para siyang cover sa ating, itong libro na ito, may cover, ang tawag dito, lugatan kufur, ghita. Ibig sabihin nun ay, kinunik ng mga ulama, yaong pag-ingkar o pag-cover mo sa pananampalataya na hindi mo sinampalatayanan, ni-reject mo. Kufur yun. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yung mga hindi mananampalataya, sila ay dakwahan mo, hindi mo dakwahan, hindi rin sila maniniwala. Sabi ng mga kapatid natin na Jama'atu Tabligh, kaya sa amin, sabi niya, ay hindi tayo dapat magdakwa sa hindi Muslim. Dito lang tayo sa Muslim to Muslim, kasi parehas din, sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yun ay sarili nilang tafsir. Ano naman ang masasabi natin sa sinabi ni Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Da'wahan mo ang mga tao sa
patungo sa landas ni Allah Ta'ala ng mayroong hikmah at mayroong mabuting pag-warning sa kanila o pag-preach sa kanila. So, ibig sabihin lahat yun, pati ang kafir, dadakwahan mo. Na kung walang alam sa tafsir na tama at sarili mo lang opinyon, na ganyan ang interpretation mo, sasabihin mo, sinabi naman sa Quran, parehas lang ang mga hindi mananampalataya, dakwahan mo, hindi mo dakwahan, okay lang. Nabasa ko dito sa tarjuma ni Abdullah Yusuf Ali at ni, sino ba yun? Yusuf Pithol, Muhammad Pithol. Nabasa ko. Walang tafsir. Translation sa English. And the disbelievers, it will be the same with them. Even if you warn them or not warn them, they will not believe. Ibig sabihin, hindi na talaga mananampalataya. Kaya hayaan na lang natin. Tayo na lang na Muslim. So kung mayroong magyakap sa ilang, payakapin lang, huwag mo nang dakwahan. Yun bang ibig sabihin nun? Hindi yun ang ibig sabihin. Kasi ang Quran, may mayroong khas. Mayroon siyang general na mga ruling, mayroon siyang specific na ruling. Mayroon siyang tafsir. Paano mo malalaman ng tafsir kung di mo pinag-aralan? Marami sa atin yun, malalakas mag-live. Malalakas magturo sa live. Malalakas magdawa sa Quran, pero hindi alam ang hukom ng sinasabi nila. Kung tanungin ka ng tao na may syubha, hindi mo masagot. Alam nyo ba, ang mga ahlul kalam, ang mga makapilosopo, umiibig sa pilosopya, napakagagaling nilang mag-twist ng salita. Na kung ikaw ngayon nagsasalita ka about Islam dyan, at bigyan ka niya ngayon ng syubha, kasi hindi naman dalil sa kanila, syubha, na maniwala ka sa kanila, makonvince ka. Makonvince ka. Kagaya na lang mga nagsasabi, ano namang masama kung magbasa tayo ng Quran at sasabihin natin, Sadaqallahul Azim. Anong masama? Nginimawag lun. Nayanima na Sadaqallahul Azim. Tunay na nagsabi ng totoo ang Panginoon, si Allah. Ano namang masama dun? At tapos magbasa ng Quran, Sadaqallahul Azim. Sabihin ng MC, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu lahu minal mu'minin. La hawla wala quwwata illa billah. Ganun ba yun? Ay, maganda. Ano namang masama doon? Ustad, sa pagkasal, na mayroong panyo sa dalawang kamay. Ano mang masama doon, Ustad? Na habang nagkakutba ka, nasa stage na yung babae at lalaki magkatabi. Maganda man yun, Ustad. Kasi pagkatapos kinasal, kukunin ng lalaki yung babae sa loob. Ano namang masama doon, palakpakan? Yan dyan ang bride, napakaganda. Manisan Gary, bride na nan. Selfie ka pa, selfie ka. Anong masama doon, Ustad? Inimawag lun, Sheikh. Meron bang masama o walang masama? Saan ka kukuha na masama yung salita na yun o gawain na yun o hindi? Sa Quran at sa Hadith. Hindi yung pananaw mo na masama. May pananaw man tayo na masama na hindi masama sa kitab. Masama sa tingin ng tawang putulan ng kamay ang magnanakaw. Sa kitab, masama ba? Hindi masama. Sa kitab ni Allah Ta'ala, hindi masama na paluin ang nagzina na mga binata at dalaga. Sa pananaw mo, masama. Ay, okay, sakit ka. Ayun na, akong anak. Ayaw pa bunali. Hindi ko pinapadapuan ng lamo. Huwag niyong paluin. Masama sa tingin natin. Tingin ng tao. Masama na paghijabin ng mga babae. This is oppression. This is against women's rights. Freedom. Masama sa tingin ng tao. Masama sa mga babae, magduwaya yung mga husband nila. Magabanti ng pangalawa, pangatlo, di ka ginawa ko niya, di ka talima. La hawla wala quwwata illa billah. Madakil pantigin ni ukit na makaludop sa surga. Iya sa tabiyabo ni kakaluman. Masama. Masakit sa babae. Masakit. Pero pinahintulot ng Allah sa may mga kakayanan na kalalakihan. Pinahintulot. Masama ba yun? Hindi masama. Kaya hindi lahat ng masama sa tingin ng tao masama sa Allah. Mabuti sa tingin ng tao pero hindi mabuti sa Allah. Ang pagpainom ni mo beer,
tanan gyud ni bay akong paimnon karon pati Muslim inom mo. Oh. Maganda yun sa tingin ng tao. Sa opinion ng tao, maganda. Okay bunin na ni kakuan sa magkalangot, basta di ka bumalangot. Kaya importante na, pero bu, pedo mo ba, pedo mo, way. Habang ba kakuan sa ginawa, way. Kuan lo, purpose lo na, medyo kayawan mo ikuanan ka. La ilaha illallah. Medyo pampatulog lang. Gaya nung humingi sa akin ng patuto, puno lang niya yung hukuman, sinkuan, anong hukom nung mga mangingisda mutira lang sila gamay ba? Patirahon lang gamay, kay para sa pangisda, siga kay sila. Ha? Kung opinion ko lang pairalin, sabihin ko, okay yan babu. Sige, para maraming isda. Pwede ba yun sabihin ko na gano'n? Hindi, kasi may batayan tayo sa kitab at sa sunnah. Ang haram ay haram kahit kunti man o marami. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ano yung makakalasing na marami ang volume niya, ang kukunti niya haram. Ha? Meron pang magpumilit sa akin noon, sabi niya, Ustad, ngin kitigini ukit kinapakay na kuan. Paano tigini ipamakay tanong networking niya? Paano talaga maging okay ang networking? Hindi talaga maging okay yan. Parang sinabi mo sa akin, pwede ba nating ihalal ang baboy? Baboy na nga yan eh. Ha? Paano tigini kahalal sa aso? Parang ganun ang itatanong mo sa akin. Ganun ang labas ng tanong. Na kung meron tayong anumang bagay na nang hawa natin, ang hawa o ang opinion, gaya na sinabi ni Bilal ibn Sa'ad, ang ra'i, ang hawa, yan ang makakapagwalang bisa sa gawa natin. Ra'i, opinion ng mga tao, napakaganda, na magpakanduli ka sa araw ng Isra wal Mi'raj, maganda. Araw ng birthday, magpakain ka. Ano namang masama, Ustad, bid sadaka, kubun? Kinapakan ko na sa mga tawa niya, kinakanduli ko, maganda man yun, Ustad, nabusog sila. Sa kasal, Ustad, maganda man yun, kahit pa may mga bid'a dyan, bid'a lang paminsan-minsan. May organ, maganda, masaya. Kesa naman malungkot yung kasal, Ustad. Ha? Aron mga tamtaks. May mga lansang pa. Dagdagan mo pa ng mga bulkit. Ha? Ano naman masama doon, Ustad? Kagaya niya nang nangyari kay Sa'id ibn Musayyib sa mga tabi'in. Ra'a rajulan, may nakita siyang isang tao na pagkatapos ng sambayang na fajar, maraming sunnat. Nagsunnat, kay ikhlas. Ikhlas, sabi niya, ikhlas. Sabi ni Sa'id ibn Musayyib, bawal ang ginagawa mo, bid'ah ang ginagawa mo. Sabi niya, ya Sa'id ibn Musayyib, sabi niya, ay yu'adhibuni Allah bima addaytu min rakaat. Sabi niya, parurusahan ba ako ng Allah Ta'ala dahil sa ginawa ko na ito ng mga sunnat? Sunnat man ito? Gaya din na magsabi, parurusahan ba ako ni Allah sa mga pagpapakain ko? Ang sagot ni Sa'id ibn Musayyib, la. Wa innama yu'adhibuka Allah li khilafis sunnah. Diyan ka, sabi niya, parurusahan ng Allah sa pagsuway mo, pagsalungat sa sunnah. Diyan ka parurusahan ng Allah. Tama, Brother Jasper, ang magpakaon ka. Hindi naman bawal yung magpakain ka ng tao. Gutom yan. Pero pinakain mo sa birthday mo, sa niyat mo, na dinakila mo ang birthday mo, kaya ka nagsadaka, doon ka parurusahan. Doon ka parurusahan ng Allah Ta'ala. Bakit ka nagtaksis sa hindi tinaksis ng kitab at ng sunnah? Magpakain ka sa Maulidun Nabi. Anong masama? Ang masama doon, bakit mo tinaon sa araw na hindi tinaon, wala kang lisensya mula sa kitab at sa sunnah na dapat itaon yun? Hindi ginawa ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, hindi nila ginawa. Naggawa-gawa ka ng sayo. Nag-imbento ka ng sayo. Ibig sabihin, mas marunong ka pa kay Allah Ta'ala. At tu'allimuna Allah bidinikum. Sabi ni Allah Ta'ala, ituturo niyo ba kay Allah Ta'ala ang kanyang relihiyon?
hinduan tapay ng Allah Ta'ala, tuturuan natin ng Allah Ta'ala, sino tayo? Ha? Kaya sa tuwing mayroong itutuwid tayo sa ating mali, na isang alim o isang ustad o isang dayo o kapatid natin, sir, tanggapin natin. Mas mainam pang tanggapin mo ang totoo kaysa sa ikaw ay magpakalulong sa batil. Ha? At tamassuku bil haq khairun min at-tamadi fil batil. Mas mainam pa kaysa sa malulong ka na sa kabaluktutan, sa batil. Malulong ka sa batil, hindi mo na matatanggap ang totoo. Sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala sa kanyang kitab na Majmu' al-Fatawa, man lam yaqbalil haq ibtalahu Allahu bikabulil batil. Sino man ang hindi niya tatanggapin ang totoo, dinintalima ni bantang, doon siya susubukin ni Allah Ta'ala sa pagtalima o pagtanggap niya ng batil. Hindi mo na alam bakit yung tao na yun hindi na talaga makinig. Hindi niya na, wala na sa kanya yung katoy kasi wala na. Kukubalin na yung puso niya sa pagtanggap niya ng hindi totoo ng kasi mas gusto niya pang pakinggan kaysa sa hak. Yan ang ibtila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid sa Islam, ang dapat nating i-prioritize ang kitab at ang sunnah. Huwag ang rayi ni fulan at ni allan. Sa panahon ngayon, social media, gaya ng sinabi ko kanina, napakaraming tagapagsalita. Magsasabi sa inyo na dapat ang pakinggan lang natin ang graduate ng Madina. Dapat lang pakinggan natin yung hindi nakalabas ng bansa, wag nating pakinggan. A'udhu billah, saan natin mababasa na patakaran yan sa Quran at sa Hadith? Wala. Ni athar na mahina, hindi natin mababasa yan. Kaya mga kapatid, payo ko sa mga balik Islam lalo na, wag din yung sayangin na mawala ang inyong iman sa inyo sa pamamagitan ng pagpapabaya sa pag-aaral. Ang iman tumataas, bumababa. Tataas ito pag tayo ay sumusunod sa kagustuhan ni Allah. Paano natin malaman na sinusunod natin ang kagustuhan ng Allah Ta'ala kung nag-aaral tayo sa Islam? Pag pinag-aralan natin. Pero kung shahada ka lang, di alang pagkakutob, walay mahitabo sa imo ha. Maghulat na lang ka nga, na naman ino'y puti nga uwak. Mahulat na lang ka mga hulog, mga tagak, ang mga lubi. Walay mahitabo sa imo. Walang mangyayari sa'yo. Mag-aral ka. Habang nandyan ang mga ulama mapagtatanong, habang may madrasa, habang buhay ka, mag-aral. May malaman ka ngayon, i-verify mo. Kung totoo yun, ituwid mo kung baluktot yung gawain mo. Mapamagindanon ka, mapatausog ka, mapakagan, mapamaranaw sangil. Basta't malaman mo ang totoo, tanggapin mo kaagad. Yun ang gawin mo. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sa suratul Ahzab. Hindi nararapat o hindi ugali o kalagayan ng isang mananampalatayang lalaki man o babae na kapag alam na nila na utos ito ni Allah, pinagbawal ito ng Allah, pinagbawal ng Rasulullah, na meron pa silang ibang sideway. Sumaybit pa padugay. Ibig sabihin meron pang iba, pwede pa man siguro. Paano talaga mahalal itong riba? Merong nag-exam noon sa isang lugar, Arabic pa, mataya kuno riba mubahan. Hindi na nahiya hindi, walang hiya. Sinulat niya yung ganun. Kailan daw magiging mubah ang riba? Ha? Masaya ang mga magpa 5-6. Ang mga araw-araw nagre-riba. Kung ang opinyon ng tao ang magiging dalil natin, ikaliligaw natin walang duda. Dahil bawat isa may sarili siyang opinyon. Yan ang sinabi, ulitin ko, sinabi ni Abdullah ibn Abbas, yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama. Aqulu qala Allah wa qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Nalalapit na, sabi ni Abdullah ibn Abbas, na patitihulugan kayo ng mga bato mula sa kalangitan. Sinabi ko, pag sinabi kong sinabi ni Allah at sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sasabihin niyo si Umar at si Abu Bakar, sinabi nila. Na kung isipin natin, napakalapit ni Abu Bakar at ni Umar sa Rasulullah, mas maalam sa atin kaysa anuman. Pero kahit pa opinion nila na mismo, bumangga sa sinabi ng kitab at ng sunnah, iwanan ang opinion nila at sundin natin ang kitab at ang sunnah. Fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah war Rasul.
Kung kayo ay hindi nagkakaunawaan sa isang bagay, ibalik ninyo kay Allah at ibalik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwag ibalik sa opinion ng tao. Huwag dahil si fulan ay gusto ko, idol ko yan. A'udhu billah. Idolo ko si fulan, kaya ko siya sinunod. Kahit pa kumain siya ng haram, susundin mo. Sinabi ni Ali radiyallahu ta'ala anhu kay Harith, si Harith ibn Amr, nung sila nagkagira sila sa Ma'rakatul Jamal, na si Aisha ang naging kalaban nila, nagka-aksidente ang mga sahaba. Nagka-aksidente. Hindi ito fitna, na gaya ng chismis ng Shia. Nangyari ito sa mga sahaba, kasi mga tao din sila. Pero magkagayon man, mahal natin sila lahat. Sila lang mananagot sa kanilang mga mali kay Allah Ta'ala. Nag-ijtihad sila. Ngayon, nagkaroon ng gera, Ma'rakatul Jamal, yung gera ng mga kamelyo, na accidentally si Aisha radiyallahu anha ang parang tumayong pinuno sa kabilang panig, at sa kabila si Ali radiyallahu anhu. Ang gusto ni na Aisha noon magkasundo. Kaso lang dahil sa fitna ng mga tao, nagkagulo sila. Nung nagkaroon ng gera, nagtanong si Harith ibn Amr, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, o Khalifata Rasulillah, sabi niya kay Ali, alas na sabi niya alal batil wa hum alal haq. Para ba sabi niyang tayo ay nasa kasinungalingan o kabaluktutan at sila ay nasa totoo? Kasi sabi niya, yung mga nandun, sabi niya, kabilang sa mga al-ashratul mubashirin bil jannah. Nandun sa kabila, sabi niya, mga sahaba, sabi niya, na kasama mo na 10 binalitaan ng paraiso ng propeta nung buhay pa siya. Sumagot si Ali radiyallahu ta'ala, sabi niya, innahu lamalbusun alaik. Ang hak, sabi niya ngayon, ay parang naging cloudy sa iyo. Nahamugan, kumbaga. Foggy, para sa iyo. Sabi niya, ta'rif ahlal, sabi niya, ta'arraf alal haq o ta'riful haq, ta'rif ahlahu. Ta'arraf alal haq, ta'rifu ahlahu. Kilalanin mo ang katotohanan, makikilala mo yung mga nagdadala nito. Wal-rijalu, sabi niya, yu'rafu bil haq, wal haqqu la yu'rafu bil rijal. Ang katotohanan, sabi ang mga tao, sabi niya, ay makikilala sa pamamagitan ng katotohanan. At ang katotohanan ay hindi makikilala sa pamamagitan ng mga personalidad. Wallahi, sabi niya, da'unal udal. Wallahi, sumpa kay Allah, ang pinakamalalang sakit natin, sabi niya, an na'rif al-haqqa bir-rijal, walas na na'rif al-rijala bil-haqq. Wallahi, sumpa kay Allah, sabi ni Ali radiyallahu anhu, ang problema natin ngayon, ang malalang sakit natin ay hindi ang pagkilala sa katotohanan bilang katotohanan. Subalit kinikilala natin ang katotohanan sa mga personalidad at individual. At hindi natin kinikilala ang mga individual sa pamamagitan ng katotohanan. Yan ang nangyari sa atin. Pag nakakibat kay doktor, kay sheikh, kay allama, yun ang totoo. Pero pag grade 3 lang sa madrasa, halimbawa, kahit nasasak din yung kanyang bibig ay napudpud na sa kasasabi ng kala Allah wa kala Rasul, hindi paniniwala. Kasi sabi, saan lang nag-graduate yan? Bun sa ligi dalanan, nanan. Sambon sa kuwana. Sambon sa biwangan, nanan. Diyan lang nag-aral. Nasamantala ang katotohanan, hindi magkukunin sa kung anong degree ang nakuha ng tao na yan. Naam! Sa panahon ngayon, of course, kailangan malaman mo sa nag-aral, pero hindi dapat sinasabi natin na kailangan graduate ng Madina lang. Paano na yung graduate ng Malik Saud? Paano na yung graduate ng Muhammad Jamiatul Imam Muhammad bin Saud? Paano yung graduate ng Syria? Paano yung graduate ng Libya, ng Azhar? Napakarami pa. Ibig sabihin, hindi doon ang batayan natin. Kundi ang batayan natin, ito bang manhaj ng tao na ito ay salafi ba? Nasa salafiya ba siya? Ang manhaj ng tao na ito. Merong graduate ng Azhar, salafi siya. Merong graduate ng Madina, sufi.
Napakarami, nagmamaulid doon. Doon sa Jakarta, sa Indonesia doon, napakarami, hundreds halos nag-graduate every SEM na mga graduate ng Madina. Pero mag-graduate ng Madina doon, nagmamaulid. Yun pang nangunguna, Isra wal Miraj, maulid, meron. Hindi natin sinasabing inaatake natin ang Jamia Islamiyah, mga kapatid natin yan. Hindi yun. Pero nasa individual yun. At ang katotohanan, hindi siya sa individual. Bagkus nandun sa kanyang pagiging totoo sa dalil. Kaya hindi tayo sa ashkhas dapat kinukonekta. Si Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nung tinanong siya patungkol sa tamadhub, sa pagkuha ng madhab, ya Sheikh Al-Albani, dapat bang si Fulan o si Allan ay magsabi, ako ay Shafi'i, ako ay Hanbali, ako ay Hanafi? Yun ang uso noon, di ba? Fulan as Shafi'i. Sabi niya, labas, walang problema sa pag-akibat sa iyo. Pero tandaan mo, sabi niya, ang mga sahaba, ang mga tabi'in, hindi sila nagsabing ako'y si Shafi'i, ako'y si Hanbali, kasi huli na sa kanila yung dumating. Pero, sinabi nila sa kanilang panahon, kami mga sahaba, kami mga Muslim. Ngayon, kung iuugnay mo ang iyong sarili sa mga hindi nga ma'asum, nagkakamali, Shafi'i, Hanbal, with all due respect, nagkakamali sila sa ijtihad nila, mas dapat iugnay mo ang iyong sarili sa mga tinatawag na pinakamainam na mga henerasyon. Sino yun? Ang mga sahaba ng Rasulullah, ang mga tabi'in at baut tabi'in. Kaya ang pinakamainam na iugnay mo ang sarili mo para maiba ka sa iba, ikaw ay Salafi. Ana Salafi, ana Muslim Salafi. Ako ay Muslim na sumusunod sa manhaj ng mga salafus salih, ridwanullahi alaihim ajmain. Kaya mga kapatid, tanda natin ang sinabi ni Bilal ibn Sa'ad, Thalathun la yuqbal ma'ahunna amal. Tatlong bagay na hindi matatanggap ang amal sa tatlong ito, asyirku wal kufru wal ra'i. Qila lahu wa man ra'i Abu Zur'a. Abu Zur'a, ano itong opinyon? Sabi niya, antatruka kitab Allah wa sunnata Rasulillah li ra'yi fulan o li ra'yi ka anta. Tatlong bagay, sabi niya, hindi matatanggap ang iyong gawain, ang ibada mo. Sa tatlong ito, ang shirk at ang kufur at ang opinyon. Sabi nila nung opinyon, ang opinyon na iyon ay iwanan mo ang kitab ni Allah at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Muadh ibn Jabal, nang tinanong siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa huli, sinabi sa kanya, bima taqdin nas idha urida alayka qada. Kung mayroon, sabi niyang ipapahatol sa iyo, ya Muadh ibn Jabal, sa anong paraan mo hahatulan ng mga tao? Sabi niya, bi kitabillah. Fa in lam tajid, kung hindi ka makahanap mula sa kitab, fa bi sunnati Rasulillah, sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kung hindi ka makahanap, ajtahidu ra'i wala alu. Sabi niya, ako ay sa pamamagitan ng aking opinyon ng hukom, at hindi ako, sabi niya, lalagpas doon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, sabi niya, sa tinawfikan ni Allah Ta'ala ang mensahero ni Allah sa kung anong kagustuhan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Pagtibayin naman tayo ni Allah Ta'ala sa ating mga paghawak sa kitab at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at huwag manaig sa atin ang opinyon at ang hawa ni Fulan o ni Allan, sapagkat kabilang ito sa makakaligaw sa atin mga kapatid at makakawalang bisa sa ating mga gawa. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.